What's up my homie? What's up my trops? What's up my homeboy? And welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hat. All dito lang yan sa Marikita X Tikas. At syempre today, bago tayo magsimula, gusto ko lang mag-shoutout sa taong ito at sa kanyang mga supling. Yes. Si TLS 290, shout out sa iyong mga anak, si Pampam at si Pompong. Ayan, pakabait kayo. So ngayon, bago tayo mag-start ng papanoorin, basa muna tayo ng mga ilang comments sa ating YouTube channel. Sabi ni Lalagani 910, 6 threat versus Shernan. Oo nga, na post na po. At 6 threat versus Lanceta. Sige. I think in the next natin to, no? Sak Maestro versus Batas po ate. Sabi ni user LE7EO5QJ80. Sabi naman ni Pat Sorosco, 6027, Abra versus EJ Power. Pwede. Sabi ulit ni Gringo, yung number 1 fan ni 6 threat. P13 sana madam, saka ST. Sige po. Sabi naman ni Kevin Bugtian, ma'am, parang may kamukha ka na artista, si Gwen Zamora. Ay, si Gwen Zamora ba? Ang sabi nila yung isang matandang artista si yung isang palaging nanay na role. Marami nga daw akong kamukha kahit yung tindera sa amin. Joke lang. Si Ate Angel Luxin. Nagsama na kami sa Lobo. Dun sa part ng Rumarampa. Sa rampa scene. Yun. Tapos, na-offeran nga ako na mag-double sa kanya. Yung pag from dun siya sa Lobo, tapos yung nakahubad, yun yung sana kaso lang, hindi natuloy kasi may tutut ako nun. Time na yun, kaya. Pero yun, nakasama ko siya sa sa rampa. Sa rampa, scene. And then, wala, naalala ko lang si artista. Thank you po, at kahawig ko si Ate Gwen, pero siya, French yung lahi niya. Kaya mas maganda yun sa akin. Sobrang ganda nun ni Ate Gwen. Sabi naman ni Anime Mixer Edit, siguro maliban sa mahilig siya sa anime, nag-mix siya ng mga anime, tsaka nag-edit siya. Diba? Magandang panoorin ngayon. Ang pinapanood ko na anime ngayon, yung Automata. Yung mga AI, machine, na parang medyo similar siya sa Attack on Titans. From dun sa character na excited na maghanap ng mga ng mga sample ng mga Titans tsaka ng machine form. Yun. Ano ba maganda panoorin na anime mixer edit? Sabi niya, first shout out Jay Suarez from City of Love. GL versus Blacksmith sa Sunugan. Hehe, salamat. Shoutout sa'yo from City of Love. At sabi ni One Above All. Yes, ang ganda ng pangalan, One Above All. 7515. Recommending GL versus Plaridel next. Sige. Ang hirap mag-line up eh. Bigyan nyo nga ako ng magandang line up na yung parang back-to-back na may kinalaman sa mga laban ng ganito at sa laban ng ganon. May nag-suggest sa akin, nag-reference na bago ko daw panoorin yung isang laban, kailangan ko panoorin yung isang laban na yun. So, yun. Looney versus Aklas. Sabi ni Gringo, madam, pa-watch out na din. Palagi kang na-watch out. Watch out talaga, hindi shout out. Yun. Looney versus Aklas. Ito kasi talaga kailangan ko si Boss Tikas kapag si Looney kasi nauna siya dun eh. Kumbaga nauna siyang nag-rap kay Looney kaya parang feeling ko sa pagkakaalala ko mas naunang naging rapper si Boss Tikas kaysa kay Looney kaya mas gusto ko nakasama siya para mas panatag akong mag-comment kasi ayoko naman mag-comment sa mga nakakatanda. Yun. Champion din si Shea Say sa buhay, sabi ni Gringo.
Sabi ulit ni Gringo, buti nga yan round 3 niya lang dinamay Jeff ni Shei eh. Kay Shei, dati buong battle dinamay niya Jeff ni Kamandag. Tapos andun pa mismo yung babae. Yeah, parang naalala ko nga yun. Pero hindi ko na naalala yung laman nung laban. Solid yung round ni Akata about sa government na nakafocus lang sila sa Metro. Oh, sabi ni Kim Poy. Sabi naman ni Najer, makarampat. Grabe talaga yung ganda ni Ma'am. Kamukha mo, Ma'am, yung ex-GF. Ang taas naman ng standard mo din, di ba? Kung kamukha ko yung GF mo. Ang ganda ng taste mo. Hindi, joke lang. Hindi naman po ako masyadong maganda. Nadadaan lang din sa foundation. Thank you, Thank you. Tsaka sa contour, ganyan. Kasi, pagka ganito yung malakas yung ilaw mo, kailangan mong i-contour yung bawat sulok ng mukha mo para hindi ka mabura sa liwanag ng ilaw. So, ganun din, same din sa mga artista. Kinukontour din sila ng malala sa studio. And then, commented, John Mark, sabi niya, John Mark Jamora, Sinyo versus Sak Maestro. Oo nga medyo marami nang nagre-request nito Sinyo versus Apex. Na-edit na po. Pahintay na lang po. Kasi mahina po kalaban sorry po. Kaya pagka nagkasakit ako, walang ibang gagawa Ako rin nagsiset-up. Siyempre, make-up pa ako sa setup. Tapos, yung pre and post-production, yun talaga yung medyo challenging. Pero yung ganitong recording, ito yung pinakamasayang part, yung recording, and then yung post and pre. Yun yung medyo kumakain ng oras. Sabi, Apex versus Sinyo. Opo, i-edit na lang po. Pa-wait na lang po konting taste lang po sa paghintay. Thank you po. Jervin Kibolen. Oo nga mukhang maraming nagre-request. And next po natin kay Shernan versus Sixth Street. Maganda din po twist. Opo, ang ganda nga ng twist. Mukhang na mafia. Sorry po sa mga wala pa akong kina-question na pagja-judge nyo. Pero, opinion ko yun at paghatol ko yun. So, respetuhan na lang tayo, diba? Kung paano nyo ginudge yung laban na yun. Kahit para sa akin, obvious na si Shernan yung panalo dun. Pero dahil na-minusan daw siya ng punto sa overtime at sa maraming bagay, kaya siya natalo. Pero, yun. Ganda nga ng twist nun. Nabigla ako Kinalibutan nga din ako ng literal. Sabi ni Campo Camao, salamat, mabuhay. Parang nilike niya pala yung ko dun. Ay, wait lang. Ako pala yung mali, sorry, duling. Ako pala yung nagsabi nun sa kanya. Reply ko pala yun sa kanya. Diba? Ayun, sabi niya, wow, sige madam, sana yung name ko di nyo na makalimutan kasi hindi naman sa nauna ako pero sa tingin ko ako number 1 supporter nyo. Jervin Cobilen, number 1 supporter, mabuhay ka at thank you sa'yo, ikaw ang number 1 supporter ko. Ma'am, comeback ni Idol ST yan. Nanibago siya pero damn. Feeling ko rin kasi depende talaga sa kalaban, 'di ba? Kung sino yung makakalaban mo, depende yung pagpe-prepare mo. Yun yung mga nakikita ko sa mga laban Kapag sa Apex, ang ganda ng laban niya kay Sinyo. Diba? Talagang pinaghandaan niya ng malala si Sinyo. Diba? Tapos may iba siyang laban na parang nagtatantrums lang siya. Diba? Kaya feeling ko nakadepende yung lakas, yung strength na binibigay mo sa laban sa level din ng kakalabanin mo, 'di ba? Kung gaano ka na challenge, 'di ba? Kung gaano ka na excite dun sa tao na 'yon. Ganun din yung energy na ibibigay mo sa kanya. Well, opinion ko lang 'yun hindi ko alam sa kanila. Sabi ni Chonky 0714. Wow, di ko na-expect yung reply mo, madam. More power and abangan ko mga next react videos mo. Nagre-reply naman ako talaga kapag yung may time ako mag-reply kasi sobrang ko talaga, sobrang busy ko talaga. Gustuin ko man na replyan kayo lahat sa mga
comments nyo. Hindi ko magawa kasi minsan nakaganyan na ako tapos biglang may gagawin. Or, yun nga, may tatapusin akong projects. Kaya, ayun. Sorry po sa mga hindi ko pa nare-replyan. Gustong-gusto ko pa talaga kayo replyan lahat, isa-isahin. Pero, hindi talaga kaya ng powers ni Madam. Pero, thank you po. Na-appreciate ko po lahat ng mga kino-comments nyo. Shernan versus Lil Sisa. Ayan, no. Oo, yung love story yun eh, diba? Apex versus Sinyo. Opo, i-edit na lang po, tas ipopost. Shernan talaga yan, ma'am. Naluto lang sa judges. Sabi ni Late But Advanced. Isa nating suki ito eh. Sabi naman ni Leses Manalo, ma'am, next reaction, Looney versus Stepsay. Maganda laban yun, ma'am. Salamat po. Sabi ulit ni Najer, makarampat, ma'am, I love you. Pwede ba na reaction mo naman yung diss track ni Flo G at Six Threat simula umpisa nung nag-distrackan sila. Kaya nga eh. Meron na tong medley eh. Sige, gawa natin dun. Ilalagay ko sa isang segment. Dun sa rap recap, DH, yung isang segment. Maganda yun dun. Ma'am, next, Senior versus Sak. Sige, i-line up natin. Ma'am, or Dos por Dos naman po, Senior Tipsy D and Brass Tag. And Curse Delano po, ma'am. Thank you. Sige. Maganda rin mag-review ng mga Dos por Dos, no? Parang, ang lalakas nila pagka dalawahan eh, diba? Sak versus Senior, ma'am. Sabi ni Shaconel, ma'am, 3-2 yung final voting dyan in favor of Six Threat. Mali yung na-announce ni Boss Enigma. Inulit yung pag-announce pero off-cam na. Thank you po sa mga information ha. Ganyan lang po kapag na-appreciate ko talaga sobra yung pag binabatuhan nyo ako ng mga information. Kailangan ko po yan eh kasi mas nagiging nababago yung pananaw ko dun sa isang bagay na pinaniwalaan ko na, diba? Pero kung mas mabibigyan pa ako ng tamang information na maa-absorb, tatanggapin ko po ng maluwag sa dibdib. Thank you, Shaconel. Thank you. Andy U1, sabi niya. Alam kasi ni Shernan na magaling si Six Threat, kaya ginalingan niya. Pero si Six Threat parang basic lang yung mga banat niya kasi alam niya na Shernan lang di niya alam na ganun kagaling si JB. Di niya alam na nag-level up ayon, body bag siya. Pero dito nagtaka ako bakit 5-0. Okay sana kung 3-2. Ayun din yung yung naisip ko, 'di ba? Pero sinabi na ni tropa natin na Shaconel na 3-2 in favor kay Six Threat. Sabi ni Lisas Manalo, so okay po madam, thank you. Saan ka sa NE? Kabanatuan ako, sabi ni Kim Poy. Sa Gapan, Nueva Ecija. Yun. Dami nyo dada. Ay! Thank you po Dami nyo dada. Tagal na yan sa replay nyo. Tignan nyo, baka manalo manok nyo. Actually, sa totoo lang po, at Rosel tayo, 7195. Malaki yung in-expect ko kay Six Threat dito. Since first time ko siyang panoorin, nakita nyo naman yung sa reaction video ko na pinupush ko pa siya na, huy, Six Threat, galingan mo. Di ba parang obviously na si Six Threat yung chine-cheer up ko dito na nasa panig ako ni Six Threat pero dahil ganun yung napanood ko, gusto kong maging balance sa paghahatol ko at ginagawa ko yung makakaya ko na maging balance even though na may tinitignan akong isang manok kagaya ng sinasabi mo na i-replay ko baka sakaling manalo yung manok ko. Nanalo naman si Six Threat. Kay Six Threat naman din ako naglo-look up to. At hindi ko nga in-expect na ganun kagaling si Kuya Shernan. Kaya, Ate Rosel tayo, peace tayo, wala akong pinapanigan. Gusto kong maging balance sa paghatol. Kaya, ayun. Nanalo si Six Threat ng pumapanig ako kay Kuya Shernan. Pero yun kasi yung nakita ko talagang yun yung nakikita kong
at interpretation ko dun sa laban. Dapat si Kuya Shernan yung nanalo dun. So anyways, dun tayo magtatapos sa pagbabasa ng comment. Thank you, Ate Rosel tayo 7195. Shout out at mabuhay ka. At ayun, alam ko number 1 fan ka siguro ni Six Threat. Gusto ko rin naman si Six Threat. Kaso, sa napanood ko, mas umanig ako kay Kuya Shernan. Peace tayo lahat. Love, peace. Flip top. Let's do this. Ang panoorin natin, binigyan tayo ng reference ng tropa dito sa YouTube. Sabi niya, bago ko panoorin yung Poison 13 na versus Six Threat, ano daw muna? Six Threat versus Lanceta. Pero dahil mainit pa si Six Threat, Tipsy D muna tayo versus Flick G. Kasi ayoko ng mga issue. Bibigay na naman ako ng reaction kay Six Threat. Nababash na naman ako. Kaya, commercial break, Tipsy D muna tayo. Tipsy D, tsaka Flick G versus Flick G. Let's go. 8 years ago!